everyone, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And today, ayan, gumawa tayo ng bagong upload ngayon for this month. Medyo matagal tayong hindi nakakapag-upload na naman dahil medyo marami tayong mga pinagdadaanan, mga challenges for this past few months. And medyo marami rin akong gustong i-share sa inyo kung ano yung nangyayari sa health natin ngayon dahil sa mga pinagdadaanan siguro natin. Kaya ayan, kita nyo naman sa ating thumbnail, medyo hindi maganda yung ating skull dahil meron tayong alopecia areata. Ito yung condition na hindi dapat pinagwawalang bahala. Okay, so ayan, sit back, relax, and sana meron kayong matutunan dito sa video na to. Kaya simulan na natin. Ayan, so medyo hindi tayo nakakapag-upload recently dahil naging busy tayo sa JLPT N1 examination. Malapit na yan, this December 1 na yan. Kaya puspusan yung ating pagre-review dahil hindi talaga madali mag-take ng JLPT, lalo na N1. Na-try ko na yan mag-exam last year, mga July, and ayan, syempre, failed tayo dyan. Ngayon, itatry natin uli yan, kumuha this December 1. So, medyo marami akong i-give up, kasama na yung YouTube. So, hindi halos ako lumalabas ng bahay dahil sa pagre-review. And I know myself na hindi pa ganun kadami yung alam kong kanjis. Kesa mag-regret ako na hindi ko binigay yung best. Kailangan ko talagang putulin lahat ng mga ibang mga bagay na ginagawa. Malaking chunks kasi ng oras ko is nasa work and dun sa YouTube. So, ayun, yun yung reason. Isa sa mga reason kung bakit tayo huminto sa YouTube. So, sa pag-aaral ko ng JLPT, naipakita ko na to previously sa inyo. Pero ang ginagawa ko, everyday ay nagsusulat ako ng sa isang whole bond paper ng mga kanjis. So, pinupuno ko lahat. May napanood pa nga ako sa TikTok ata na ginagawa nila. So, habang nag-i-scan sila ng mga books, so nagsusulat sila ng walang ng kahit ano doon sa papel habang binabasa nila ng mabilisan. Pero ako kasi parang yung ginagawa ko, parang ganoon na rin. Although kanji talaga yung sinusulat ko, pero mabilisan din. So nagsusulat ako ng kanji and yung kanyang English version. Aside from JLPT, meron din tayong ibang mga issues na nagpaano rin sa atin, nagpahinto sa paggawa ng YouTube. Recently ay nagkaroon tayo ng issue sa health and yun nga, papakita ko nga sa inyo ngayon. Ayan. So hindi ko naman to ikakahiyan at siguro isa rin sa reason kung bakit ako nagkaganito dahil nga doon sa mga mental stress na nakukuha ko ngayon sa pagtatrabaho or pamumuhay dito sa Japan. Although syempre hindi naman tayo lahat, hindi ko sinasabi na lahat tayo ay magkakaganito. Pwede, possible na ilan sa atin maka-experience din ng ganito. Kaya gusto ko din tong i-share sa inyo. Kumbaga, itong alopecia areata na nakita ko or na kinonsult ko sa doktor, meron din akong nakuhang mga allergies mula nung lumipat kami dito sa bahay. Akala ko na dahil lang dun sa environment. Okay? Actually, hanggang ngayon hindi ko din alam kung ano talagang cause. Pero ang nangyayari nun is nagkaroon ako ng maraming hives. So, urticaria ata ang tawag doon. Urticaria or tinatawag nilang hives. So, ang dami kong mga allergies na lumalabas sa buong katawan ko. Lalo na paggabi. Sobrang nangangati siya. At yun, una, nung June hanggang nitong mga nakaraang buwan, ganun ang naramdaman ko. And yun nga, then nung September, siguro end of September, nagpagupit ako and nagulat yung naggugupit sa akin. Kasi hindi ko sinabi sa kanya na may something dito sa ulo ko. Kasi hindi ko rin naman alam. Hindi ako aware na ganun na siya kalala. Okay, so dati kasi, napansin ko na siya, medyo maliit pa lang yung area sa scalp ko na walang buhok. Pero nung nagpagupit nga ako, medyo lumaki na siya. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. So, medyo malaki na siya. Nakikita nyo ba? So, yun nga guys, no? Nagkaroon tayo ng medyo malaki-laki na to, yung alopecia areata. And, yun nga guys, tinatagal ko pa siya. Siguro recently lang, week ago lang ako nagpa-check sa doc and sa Japanese doctor. And, dun muna tayo sa reaction. So, reaction nung nagugupit. So, nung nakita niya nagugupit na siya, sabi ko paiksiin yung buhok ko kasi mas gusto kong maiksi yung buhok. Nagulat siya. Talagang yung, sabi niya, bikurista. Sabi niya ganyan. Bakit hindi ko daw sinabi agad sa kanya na meron akong Enki, ang tawag yata nila doon in Japanese is Enki Datsumo. So nagulat siya na may malaki nga akong spot dito na walang buhok. Sabi ko, so desu ne, sumimasen. Ako pa nagsumimasen. Tapos sabi, parang sinasabi niya na kung sinabi ko daw ng mas maaga, mas magugupit niya yung buhok ko ng medyo matatago niya yung area na pag ginanyan ko siya guys, ayan, matatago niya yung area na parang hindi halata yung di ba, yung area.
Pero kapag tinaas ko na siyang ganun, medyo makikita mo na yung part na walang buhok. So, maraming cost. So, tinanong ko pa yung nagugupit sa akin kung paano nakukuha yun. Ang sagot agad sa akin nung Japanese, so desu ne, sabi niya, nagtatrabaho ka ba? Yan. Hatarakisugi ka ba daw? Yung nagtatrabaho ka ba daw matindi? Ganyan. Sabi ko, or mental, sabi niya, ano daw yan? Stress, mental stress, or yan nga, physical or mental stress. More on mental stress siguro. So, ano pa yun, no? September pa yun. And then, yun, lately lang kami talaga naghanap ng dermatologist para at least i-check ito. So, yun, binigyan niya na ako na napakadaming gamot. So, nagpa-check kami sa isang dermatologist sa isang clinic dito. Sobrang daming gamot na ibinigay sa akin. Siguro mga 9 or 10 everyday na iniinom ko yun. Kasama na din dun yung urticaria. Kasi nauna muna yung urticaria, yung hives na lumalabas sa akin bago ko to pina-check. So, yung urticaria, tinis-tiis ko muna yan mula June, July, August, September. Mga 4 months. Then, nag-search din ako sa internet sa kung ano yung gamot nila dito sa Japan since wala naman tayong Berlix dito. Kasi kapag mga Berlix, kapag sa Philippines, di ba, pag may allergy ka, inom ka Berlix. Pero pag dito, usually guys hindi ko yun hindi ako doktor, pero sinasabi ko lang sa inyo yung ginagawa ko noon. Pero dito sa Japan, nakahanap ako ng gamot, yung Restamine, Coa, yun yung iniinom ko para mag-subside yung pangangate or yung hives. Ang laki-laki ng mga spots kasi. Ang dami ko ng changes na ginawa sa lifestyle, like yung mga iniinom, yung mga kinakain. Even linis pa ako ng bakuran dito kasi kalilipat lang namin nung naranasan ko yan. So nag-change ako ng talagang nilinis ko yung bakuran namin, tinanggal ko kasi baka akala ko mga ano lang yan, surot or mga insekto, kaya ako nagkaka-hives. Pero ako lang ang nagkakaganon. Yung mga kasama ko dito sa bahay, like yung family ko and si Jin Sensei, wala naman. So yun. So hindi lang yun ang tingin ko ang nag-cause sa akin yung JLPT, no? Yung pag-aaral. Kasi hindi lang naman ito ngayon lang ako nag-aral. 2 years, 3 years ago, nagtitake na rin ako ng exam para dun sa company namin. And hindi lang ito tungkol doon. Meron pa akong mga ibang issues, personal issues, tsaka especially sa work, yung mga nangyayari sa akin dun sa company na in-address ko naman na siya. Sinabi ko na rin yan matagal na. Pero yun nga, syempre dinadamdam natin yan, nadadala natin yan dito sa bahay. Kahit matutulog ka na, maaalala mo yun. So, I hope kapag ang mga ganyan, yung may mga nanonood sa atin na nakaka-encounter din ng mga pambubuli, nade-depress ka, kailangan mo talaga yung i-share. I-consult din sa manager mo. So, isa rin yun sa mga reasons kung bakit yung nagkakaganito. Una kong na-realize na meron akong ganitong condition, yung ata yung alopecia. Siguro mga hindi naman 2 years. Siguro a year ago. Yeah. Kasi 2 years ago or 3 years ago, nag-aano pa ako eh. May ginawa akong vlog before na although alam ko na sa sarili ko na manipis yung buko, kaya nga nag-try ako nung gamot dito sa Japan na parang ilalagay mo lang dito sa area ng mga medyo manipis. Tapos medyo expensive nga lang yung treatment na yun, yung gamot na yun. Kaya hindi ko na siya na-continue. Siguro makikita niyo yan guys dun sa mga previous video ko nung 2022 yata, during pandemic or 2021. Napansin ko yung yung ito mismo, yung part na nawalan na siya ng buhok, siguro last year. Pero sobrang liit lang siya, para lang siyang sentabo. Ngayon medyo lumaki na siya. Ngayon ko lang napansin. Kasi syempre, nandito naman siya sa likod. So, medyo nakakapag-alala siya kapag napabayaan, di ba? Kaya, although medyo matagal ko bago ako nag-respond, busy tayo sa pag-aaral, busy din tayo sa work, kaya hindi ko maibigay yung time ko talaga kahit doon sa pagpunta sa doc. Although yun naman talaga dapat ang una nating gawin, di ba? Dapat tayo, consult agad. So, ginawa naman na natin yun. Yun yung reason kung bakit ngayon sinishare ko na sa inyo. Kasi nga, at least meron na talaga akong idea na nung pinak-check ko na to sa doctor, yun nga, yung alopecia and yung gamot para sa hives. Kapag iniinom ko yun, napansin ko right away, talagang mula nung ininom ko pala yun, siguro mga 2 weeks na ako umiinom ng gamot na yun. Almost 2 weeks na. Yung hives, nawala talaga siya. Pero bago ako nagpa-consult, yung iniinom kong gamot na Restamine Coa, ano pa rin, sobrang lumalabas pa rin siya. Sobrang nababother ako, lalo na kapag natutulog ako sa gabi. Huwag mong tiisin, magpunta ka talaga sa doktor, magpa-consult. Kasi yung usually yung mga clinic dito, pwede mo naman silang makontak online, magpapa-reserve ka online, then saka ka pupunta. Tapos maghanap ka rin kung meron, maswerte ka kung merong dun sa clinic na yun, na merong Suyaku or nagta-translate. Pero kami, yun, Nihonjin kasi, puro Nihonjin talaga yung
yung mga nandun. So, wala tayong choice. Kailangan natin makapag-interact. So, yun guys, medyo mahaba na tong video na to. So, gusto kong bigyan lang kayo muna ng ito yung moment na mas maganda na ma-share ko yan sa inyo, dahan-dahan, and kung ano yung time na may bibigay ko ngayon or sa mga susunod pa, palapit na ng palapit yung JLPT. So, ayun guys, sana at least nagkaroon tayo ng kaliwanagan na doon sa mga nanonood, kung sobra-sobra yung stress na inaabot ninyo sa pagtatrabaho dito sa Japan o sa pamumuhay nyo, yung mga problema na pwede nating madaanan, wag nating kalimutan yung ating health, di ba? Katulad ko, medyo napapabayaan natin yung health natin at medyo nananaba tayo ngayon. Siguro dahil na rin sa stress, sa depression, sa mga pinagdadaanan natin, di ba? Huwag kayong mag-atubili or mag-hesitate na mag-consult, lalo na sa atin na nandito sa Japan, medyo mahirap nga naman talaga makipag-communicate sa mga hospitals, clinics, kasi Japanese lang naman talaga yung pwede mong makausap. And paano mo sasabihin ng diretso yung nararamdaman mo, yung unless na ipakita mo. Actually, nung nagpa-reserve nga kami doon sa clinic, nung una, tinanggihan nila kami kasi akala nila mga cosmetic. Kapag cosmetic yung issue mo sa yung mga reactions mo sa body dahil sa cosmetic, hindi yun covered daw ng insurance. So sabi ko, mali yata yung pagkakaintindi, hindi yata naintindihan yung pagkaka-explain. So pinakita ko yung picture, sinabi ko sa kanila na ito talaga yung nagiging issue ko ngayon. Meron akong malaking spot dito na walang buhok, tapos meron akong Jimanshin. So yung Japanese ng allergy na hives is Jimanshin. So dito naman sabi ko meron akong Enki Datsumo. So nung sinabi ko yung dalawang yun, bigla silang nag-panic na parang pumunta ka agad sa hospital dito sa clinic at covered yan ng insurance. So yun na yun. Yun yung reason. Bibigyan ko kayo ng update. Hindi ko alam kung agad-agad kasi busy tayo nga sa pag-aaral. So I hope nagustuhan nyo tong video na to. Medyo simple lang. Like, share, and subscribe again. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage. I-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan check mga videos kahit luma na dito sa screen. Ayan, makakatulong nyo din yan sa inyo. Bye!